nararapat na tangkilikin. Awiting bato ay naghihintay para isayaw mo. Awiting bago ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa pinagdaan panahon, kasabay ng mga tugtugin ngayon. Okay. Magandang gabi, Pilipinas, Asia Pacific. Magandang hapon po dyan sa Middle East at magandang umaga naman dyan sa USA, UK, Europe at Canada. Ito po ali ang inyong lingkod, Engineer Frank Ginabal dito po sa OFW at Frankahan Live Streaming. Dito po sa Turismo at Kabuhayan, Bicolandia ngayon, Radyo Bicolandia. At ito po ang programa natin ngayon ay Open Forum, 6:30 to 7:30 p.m. Tuesday and Thursday po ito. Next. Ayan, dito po tayo sa Radyo Bicolandia, DZLW 711 kHz, AM radio, no? Every 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Tuesday, Thursday, and Friday. Ayan, ito pong Open Forum ay Tuesday and Thursday. Yun naman pong ating Friday ay yung OFW Team Core Project. Now, next. Next. Ayan, naglalag po. Ano? So, ito po ang mga kasama natin dito sa ating programa, si Mr. June Velez, ang Manager Publisher. And next. At si Don Bitito, ang ating field reporter dito po sa Ikofe Teleradyo at Radyo Bicolandia. Ayan. So, next. Yan po ang ating mga kasama. At bago po yan, i-like and share po muna natin itong ating live streaming dito sa Facebook para makita naman po at matunghayan ng ating mga kababayan sa buong mundo itong ating programang OFW at Frankahan. Hanggang po sa ano tayo may Marupa at sa Region 6 sa Iloilo, Visayas. Okay, next. So, ito po ang ating mga sponsor. Kailangan po natin itong mga sponsor na to. So, meron po kayo dyan na gustong welcome. Welcome po ang mga sponsors na ito. At maraming salamat sa ating mga sponsors. So, next. Yan ang ating mga sponsor. Si Honorable Christopher Lizardo, na Mayor ng Minalabak. Engineer Ruben Oliete, ang Municipal Engineer ng Minalabak. Mr. Florencio Tam Mongoso, ang Department Head and Manager ng Metro Peso sa Naga City. Si Honorable Eddie Severo ng Calabanga, Camarines Sur. Mayor po, si Mayor. At si Vice Mayor Victor De Villa. Si Honorable Philip Dumalasa, ang First Councilor ng Calabanga. At ito po si Engineer Richard Ragrahio, ang Assistant District Engineer ng DPWH 3rd District of Camarines Sur. Mukhang ito may bago tayong sponsor. Maraming salamat, Engineer Richard Ragrahio. At ito po, siyempre, si Totoy's Lugaw and Go To. Yan. So, next. At ito po ang ating school, ang College of Naga College Foundation Incorporated. Doon po sa College of Engineering, ongoing na po ang enrollment sa ngayon. Ang courses offered sa College of Engineering ay Civil Engineering, Computer Engineering at Geodetic Engineering. Ang inyong lingkod po nandun as faculty nitong College of Engineering. Nandun po tayo. Magkikita-kits tayo dyan yung mga mag-i-enroll. Pero online pa rin tayo. Wala pa tayong face-to-face. And other courses offered, pumunta lang po kayo ngayon doon sa Naga College Foundation, doon sa may MT Villanueva. Next. At ito, meron na ba tayong ano dyan? Tawag kay Mr. Dan Bitito? Wala pa. Okay, next. Balik na lang. So, greetings po muna tayo. Bago tayo magpatuloy at ito ayan, meron na si Dan Bitito na yan. Okay, atras muna tayo. Balik tayo doon kay Dan Bitito.
Dan Bitito, pasok. Okay, Sir Pangka, marinabanggi, asin marinabanggi man, kay John Bilis, NSM Bong, asin nga mga pagriba, lalo nga sa mga parantabay, kan programang OFW Prangkahan. Karong espesyal na barita sa mga taga-Banuan, kang kabusaw sa Camarinesor, na pinaabot man ni Jubit Ramos, kang kabusaw, sa hindi nga bubugtakan na panibagong malasakit center sa Diatric District Hospital sa Banuaning Kabusaw. Unya na simana o bulan kan Hulyo na nainot na nga binugtakan kan malasakit center sa Bicol Medical Center na Balduana ang malasakit center na sakop ka na Camarinesor, BMC and Kabusaw. Sa pagtabang sa mga namamanuan sa may mga kailangan ni Senador Bongo na konsensa bininda ang bali 123 ng malasakit center ang naipundar ka na senador sa mga pasyente man na sinda dapat magkumplito man kan mga clearances bago mag-enter sa malasakit center. Asin yauna sa ospital na miyembro kan Department of Social Welfare Development DSWD nakantabay sa mga pasyente sa idapang mga gagastuson na daing sukat o mga kapobrihan na daing kayang agudon ang mga babayaran sa laog kan ospital sa panahon ning mayong hanap buhay ang ibang mga siyudadano sa panahon ning pandemic crisis sa laog ka na katong nasyong kang Pilipinas. Congrats, Senator Bongo, sa daing hurot sa pagtabang mo po sa pobre, sa mga pobreng mga namamanuang kang probinsya nin Camarinesor. At yan lang iba pang mga barita sa lado lokal para sa programang OFW Prangkahan para sa DCLW sa Radyong Bicolandia. Dan Bitito reporting Marinabanggi. Salamat. Okay, maraming salamat Dan Bitito sa iyong update. Dito po yan sa bayan ng Kabusaw. At meron ng malasakit center. Okay ba yun? Una sa BMC. So meron na sigurong malasakit center doon sa bayan ng Kabusaw. Ito po yung project o programa ni Senator Bongo. Yung malasakit center. Nandun na lahat na yung mga pangangailangan ng isang mamamayan, nandun na sa isang malasakit center na yon. At ito ba ay free? Libre yata sa sinasabi niya ay wala, libre para sa yung mga mahihirap. So ito po ang kailangan natin dito sa ating bayan kasi yung marami pa rin talagang nangailangan ng tulong mula sa ating gobyerno. Sana all. Yung sinasabi nga nila, sana all. Okay, so tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. So next. Ayan, greetings. Greetings muna tayo. So next, ang greetings natin, ito, madilim yung picture ni Sandros Naval. Ito po yung congratulations, the winners of the SAM Level 2 online math competition. Ito po yung Singapore Math SAM Singapore Math dito sa Philippines. Ayan, isa pong competition yan, no? At ang first place dyan ay si Alexandros Naval. Ayan, ang second place, congratulations. Ang second place si Gabriel Niam Soriano at ang third place po si Sam Kaitlin Diez. Ayan, mukhang kilala ko yan. At ang importante po dyan yung first place. First placer si Alexandros Naval. Yan, Sandros Naval. Naval talaga. Mana-mana yan. Mathematics. At congratulations, Sandros. Yan po ang anak ni Fon. At si Fon naman ay aking anak. Ayan, so yan ang ating isa sa mga poging apo
At napaka-smart nitong batang ito ni Sandros, ano. At tingnan mo naman, first placer pala siya sa some level 2 online math competition. Congrats, Sandros. Ano ba ang regalo ni Lolo dyan? Abangan, abangan. No? So, next. At ito naman ang wedding ng anak ni Fortunato ano yan? Isguera. Yan. Mga kasamahan po natin yan sa abroad, mga OFWs, at merong ayun na ginanap yung kanyang daughter's wedding doon sa saan ba yon, sa Philharmonic. Yun, sa UST Chapel. Talagang big time ito si Fortunato Isguera, no? At nakita ko, nakita ko yung bagong ano mo, yung bagong kabayo mo, ang puti, ano? Puting-puti ang kabayo mo. No, one of the most expensive cars, yung pong Range Rover. Ayan, talagang big time ito si Ato Isguera. Congratulations dyan sa ating sa anak mo na bagong kasal. Ayan, so next. At ito naman po ang launching ng OF and OFW Team Core Project na ginanap noong July 1st. Ano yata yung Thursday. Ayan, successful naman, online lamang, pero successful yung launching ng OF and OFW Team Core Project. Yan, ang Team Core po ay next. Ang Team Core po ay ang tripartite extreme accord on membership campaign and orientation for integration empowerment. Ito po ay para sa mga OF and OFW. Ito po ay isang project, no? At yung tripartite accord ay nasa tatlong organizations, yung ICOFWE, SOMPC at OFW Coalition. Yan po ang mga organizations ng OF and OFW na nagsama-sama para dito sa isang membership campaign and reintegration empowerment. So next. Yan. So, yan po ang tatlo, no? Yung tripartite groups, tripartite empowerment program. Yan po ang social, economic at political program. Yan pong tripartite. Lagi po nating yan ang ating pangunahing intro pagdating po sa mga OF and OFWs. Kasi kailangan natin itong tatlong programang ito. Ang social, economic at political empowerment. Without one, mahirap pong masustain ang total empowerment ng ating sektor. Kailangan po natin itong tatlong ito. Sa ating social empowerment, nandun ang ICOFWE. No? Naka-registered na po yan sa SEC, itong Empowerment Coalition of Organizations and Filipinos Worldwide Incorporated. Naka-register na po yan sa SEC ang kanilang mga objectives. Of course, mga social event, mga social projects, endeavor, yung nandun yung foundation, nandun yung OFW Foundation, yung hospital, yung clinic, yung pension plans, nandyan po lahat sa social empowerment. No? And ito po ang project natin or pangunahin nating pinagkakaabalahan ngayon, yung Department of OFW. So hindi po natin tinitigilan yan hanggat hindi maisabatas ng mga senador yan. At ang pangalawa pong sector natin or ang pangalawang group natin ay yung SOMPC, yung sandigan ng OFW Multipurpose Cooperative, at nakaregister na po sila sa CDA, yung Cooperative Development Authority, at ito po ay founded since 2007. Doon din po yan sa Kingdom of Saudi Arabia. So nandyan po sila sa economic empowerment natin. At ang pangunahing objective po natin dyan ay magkaroon tayo ng OFW Cooperative Bank. Kasi ito po, pag naisagawa natin yan, wala na tayong problema sa mga projects, sa mga livelihood, mga loans na mag-sustain o mag-finance sa ating mga projects. Iyon po ang kulang. At ito naman, meron naman tayong OWA, pero pang-welfare po kasi yon. Hindi yun bangko, no? It's a welfare fund ng OWA, kaya hinahirapan tayong
umutang, humiram ng puhunan para tayo ay magkaroon ng isang maliit na negosyo. Kaya ito po, ang pangunahin nating proyekto dito ay ang OFW Cooperative Bank. At yung pangatlong empowerment natin ay yung political empowerment. Yan ang pinaka-controversial ngayon. Lalo na at malapit na naman ang national and local elections. Ito po ay isang group ng mga OFWs na mahilig sa politika, no? At ito naman ang OFW Coalition Party ay ang Overseas Filipinos Worldwide, no? Coalition Party. So it is a political group. Ngayon naghain na po sila ng petition for registration and accreditation, and likewise participation in the forthcoming May 9, 2022 national and local election. Wala pa pong sagot ang COMELEC until this time. Marami ng usap-usapan tungkol dyan. Bakit tahimik ang nalalapit na May 9, 2022 election? So ayaw po nating mag-comment masyado dyan na masyadong maaga pa para husgahan natin itong mga nangyayari. But anyway, yung OFW Coalition Party po ay gustong sumali at kasi lagi tayong magmamakaawa. Meron po tayong prangkahan mamaya at ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin sumali dito sa political arena. No? Hindi po masama ang politika. Ang masama po yung corrupt politicians. So, next. Yan, sino? Dan Bitito, nandito na naman si Dan Bitito. Matindi ang update natin. So, Dan Bitito, pasok. Marami nabanggi, Sir Frank, and may nabanggi sa mga pag-iriba, lalo na ang parantabay sa programang FW Plangkahan. Kaso bagong alas 7 ng pagtagad, ginibuan na butuan, pag-balsiting, nag-aratinder na mga practitioner ng mga taga-media sa PNP Central kan PNP sa pamamagitan ni Director Marlon Catan. Sa tracing, nag-aratinder, nakakuha nga 8 buto, Sel de la Cruz na yun na pinakalangkaw na hukom sa mga pag-ireba sa Puente Puescor. And na si Hel de la Cruz na yun na presidentina na Prescor na masanglian na si Tex Agor na yaon naka-quarantine duman sa saindang residensya sa barangay Sagrada Tinambak. Mantang bago magtapos ang isinagibong simpleng programa na Police Community Relation, PCR, igagaw-gaw na sa iyang certification kay Hil de la Cruz presidente na Prescor ka 97.5 OKTM dako na si Tex Agor na magsapo ng virus sa COVID-19. Sigun sa spokesperson ka na PNP nagatubiya sa Toby Bongon sa police community relation month unya na bulan kana July sa Police Act 724 ang sa indang pamayanan na maiwasan ang durukutan asen turumpukan nakadakol na crowd kana sobrang persona nagsasagibo man sindane na community pantry clean up drive sa palibot kang kasintruan asin sa parte kang tweet sa parte kang online na organize na Prescor sa central kan PNP sa pamayo ni Director Marlon Catan kan PNP Central kan maugmang lugar sa siyudad kan Naga. Mientras tanto, sa rupang halipot na barita sa lado lokal, sa pinabot na barita ni Alan Rojas, kayang sinabi na hamana ang bagong public market sa Puerte, napaka-laba, dakulang halakbang, ang bagong muntay ka na bagong ipatugdok na public market sa Banwanin, Libmanan, sa Camarinesor. Bagong mapinturan, masarig na atop, patin mga bakal, kana bagong hamanon na merkado. Kadakol ang mga kanya-kanya na gustong mag-okupar
sa inda nga pupistuan, kamalawag asin bako nga durukutan, na may espasyong dapat na pag-agihan kan lambang ciudadano na masaud sa oral daw sa merkado kan libmanan. Na kung saan sabi pa ni Ruas, sa inda na sana nga sigalat ang pag-turnover, ang acceptance ka na kontraktor, ka na edifisyo, sa local government unit kan Banuan, ng Libanan, probinsya, ng Camarines Sur. Para sa programang OFW Prangkahan, para sa DCLW, sa Radyong Bicolandia, dan Bitito Reporting, Maray Nabanggi, salamat. Okay, yan po ang update ni Dan Bitito, ang ating field reporter. Tungkol po ito doon sa pagpalit ng leadership nitong PNP Naga Central. At meron yatang isang leaders na tinamaan ng COVID. No? At yun namang isa ay yung public market ng Libmanan. Isang bayan po yan na isa sa pinakamalaking bayan ng Camarines Sur at ayos na yung kanilang public market. So okay naman po itong mga projects na ito ng mga LGUs natin na primarily yung market. Parehas po ng Calabanga Camarines Sur at inaayos na rin yung public market for several years. No, talagang nung maliit pa ako hanggang ngayon ay ngayon lamang na ayos yung mga ganong edifice sa ating mga kabayanan. Kailangan po yan. So next. Okay, so ito naman yung COVID update. Yan si Paring Ote Barameda. Yan sa first dose. Okay naman po yan. So kailangan magpaturok na tayo ng vaccine. Wala pong problema. Ang sinasabi ng mga doktor natin ay magpaturok na ng vaccine kung ano ang available. Vaccine dyan sa inyong kabayanan ay yun na. Huwag na tayong mamili-mili at huwag tayong makikinig doon sa maraming kwento. Doktor po ang paniniwalaan natin dito, hindi yung mga commentaries dyan sa Facebook, kung ano-ano mga social media na yan. Doktor po ang kailangan. Sila ang nakakaalam nito. So next, congrats Paring Kote. At ito naman si Firefly Winter. Ayan, dito po yan sa Albay. Sa Bicol, ayun, meron na. First dose na rin. Biruin mo yung posing na yan ni Firefly Winter. Congrats, Firefly! Ayan, next. At ito naman si Dadsker. Si Dadsker talaga. Oh. At meron na, ano ba yan? First dose ba yan, Nads? Ayan, so si Mayor Vency Abalos of Mandaluyong City, we are officially vaccinated by Moderna pala. Okay. So yan po ang ating mga tropa, si Dadsker. Thank you so much. Ayan, kasama yata si Mency Abalos. Ayan po si Nads. At meron na rin tayong vaccine ang inyong lingkod. AstraZeneca po ang ating first dose. Medyo matagal ang AstraZeneca, ang ating second dose ay sa August 31 pa. Pero meron na tayo. Bago tayo bumiyahe ng Metro Manila, doon po ang ating first live raffle. Kaya babiyahe tayo ay meron naman tayong meron na tayong first dose. Yan. So congrats, Nards! Nadsker, congrats. Isa po yan sa ating mga chairperson sa Mindanao. Yan. So next. Yan. So balik tayo sa mga sponsors. Next. Ito po ang mga sponsors natin. Si Honorable Christopher Lizardo, Mayor ng Minalabak, Engineer Ruben Oliete, ang kanilang municipal engineer ng Minalabak, si Mr. Florencio Tabongoso, ang Department Head Manager ng Metro Pesolaga City, Honorable Mayor Eddie Severo ng Calabanga, Camarines Sur, ang kanilang Vice Mayor na si Victor De Villa, ang First Councilor Philip Dumalasa, at yan, bagong sponsor natin si Engineer Richard Ragrahio ng DPWH, Assistant District Engineer, 3rd District. Yan, so kumusta kayo dyan, engineer? Long time no see.
Dahil po dito sa lockdown, hindi na natin napapasyalan itong mga katropa natin. So, Totoys, Lugaw, and Go To. And next, at ito rin po, enroll now. Yan, enrollment is going on dito po sa Naga College Foundation Incorporated. Diyan po yan sa MT Villanueva Avenue, Naga City. Yan, doon po sa, yun, MT Villanueva. At ando po ang inyong lingkod sa College of Engineering at ang courses offered ay ang Civil Engineering, Computer Engineering, at Geodetic Engineering. Ayan. So, enrollment is going on. Punta lang po kayo doon. Galing ako doon kaninang umaga at bukas na bukas at nandun na yung mga enrollees and we will just follow the IATF face mask and face shield and social distancing. Meron naman pong mga security guards doon to manage at may mga roaming guards to manage that social distancing is observed. Enrollment is going on. Yan po sa Naga College Foundation. So next. At yan, nakalampas na ito si napaaga itong si Dan Vitito kanina nag-update. So next. Yan. So dito na po tayo sa ating open forum, ang ating OFW at Frangkahan live streaming. Ito po, Frangkahan, no? Ang ibig sabihin niyan, frangka, walang paligoy-ligoy, walang pakikot-ikot, diretsahan na ang ibig mong sabihin niyan. So next, ano po ang ating Frangkahan ngayon? Ito po ang sinasabi natin kanina. Ito po mga OFWs, no? Marami pong kasi may nakita na naman akong mga post doon sa ating Facebook na sinasabi, kini-question yung existence at pagsali nitong OFW Coalition Party dito sa Team Core Project. Bakit daw merong political group, no? So ito po ang aking mensahe sa inyo, no? At sa kanila. Itong mga OFWs na to na medyo skeptic dito pagdating sa politics, no. Ang sinasabi po nila ay ang politika ay hindi masama, no. Ito po yung nagpapatakbo ng ating bansa, no. Without politics tayo po ay komunista. Wala pong politika, so walang democracy, no. Kaya ang ayaw po natin, no, ang ayaw natin yung corrupt politicians, at saka yung mga traditional. Kasi ginagawa po nilang family corruptions. Itong from families to families, yun po ang ginagawa nila. So yun ang ayaw natin. But politics itself is good. Now, kung titignan po natin itong picture na to, merong political arena. Ang tawag po natin dyan, inihahambing natin yan sa isang gymnasium. Yun po, kung nakapasok na kayo doon sa mga ultra, ayan, sa mga, yung dati, yung Araneta Coliseum, no? At kung nakapasok na po kayo dyan, hindi kayo pwedeng pumasok doon sa loob mismo ng playing court if you're not a member of the tournament or yung PBA group or yung palaro. Kung spectator ka lang, although nagbayad ka, doon ka sa bleacher, no? Kahit anong gawin mo, hindi ka papapasokin doon. Dahil hanggang doon lang ang lugar mo. Kahit marami kang perang pangbayad, hindi ka papapasukin sa loob ng court. So, nandun ka lang sa spectators area. So, eto po, inihahambing natin yung spectators area na yun doon sa mga voters, spectators, tagapanood. At ito namang mga OFWs, kahit meron tayong overseas absentee voting, spectator pa rin tayo. So, doon ang lugar mo. You cannot enter the court. Now, tingnan po natin kung sino ang mga nasa loob ng playing court. Ang una, yung party. Yung pong party, yun ang team. No, yan doon sa gilid. No? Makita nyo yun sa yung malayo. Yung kung sino yung naglalaro, yun ang team. No? And then, kung titingnan natin yung sa gitna, ito yung mga political parties. Yung mga kalaban. Pero kasama sila. Kasi nag-register sila sa COMELEC. No? So, they are the political parties. No? So, nasa loob sila. Although wala silang uniform, nasa loob sila kasi they belong or to the tournament or to yung league.
yung league, no? At ito na mga players mismo, yung nasa loob ng court, yung pa mga politicians. Pinanonood natin sila, no? Ang galaw nila talagang totoo, lumalaban talaga, talagang laban. At pero alam nyo naman yung players pagdating sa court, nagkakamayan, paglabas, batian. So it is like a show. Although it is a competition, it is a game, but it is a show. At yung titingnan po natin, yung mga nasa table officials, yung mga table officials, scorers, yung chairman, yung league, yung mga officials, yung po ang COMELEC. So, eto po, yan ang itsura. So, during the victory, kung nanalo yung isang team, no? During the victory and spectators remain at the bleacher. You cannot enter the court. Kahit may nanalo na, andun lang kayo sa bleacher, hanggang dun lang kayo. Hanggang dun lang ang spectators. Now, ito po, sinasabi ko, nanalo yung team, talagang they will celebrate, but you can never join them. No? So, election and 3 years term. So, mag-iintay ka na naman ng 3 years and then they will come back on the same playing court at tayo, we will be on the same spectators bleacher. No? So, yan po ang sinasabi nating political arena. So, kung gusto po nating manalo at kung gusto nating maalis yung mga champion na yon, yung mga ano na yon, labanan po natin sila by means of joining the political arena. Hindi po natin mababago ang sistema ng political system na yan kung hindi tayo papasok at hindi tayo sasama sa kanila. We have to join them. We have to enter the political arena in order to change the political system. Marami na tayo, mga OFW, puro tayo comment. Facebook, kung ano-anong mga comment. Wala pong mangyayari dyan. We have to enter the political arena. Join them, at saka natin baguhin kung ano ang gusto nating baguhin dyan sa sistema nila. No? So, next. At yan po. At ito naman, parte pa rin ng ating prangkahan na itong brownout Kasureko, no? Nakakailang brownout na naman tayo mga nakaraang araw. Akala ko ba naman ay okay na kasi there was 2 days na walang brownout. Ay ngayon, sunod-sunod na naman. At nagiging excuse nila yung mga kung ano-ano, yung mga mga transmission, kung ano-anong rason. Hindi po rason yun, no? Yung kayo ang nailagay dyan, lalo na next, meron tayo ditong, yan, kayo ang nailagay dyan, itong brownout general manager, yan ang tawag ko po dyan. Brownout general manager, ay gawan mo ng paraan yan. Hindi po tradition yan, hindi po natural yan. That is not an act of God. Hindi po yan ulan, hindi yan kidlat, hindi yan bagyo. No? Yung brownout, sasabihin nyo natural. Sasabihin nyo kahit noon meron. Ay noon nga po yan. Ngayon baguhin nyo na kasi iba na ang panahon. No? We have already a system. Meron na tayong board of directors, meron na tayong general managers, meron na tayong enough funds to do that. Alisin na po natin yon. Pilitin yung mawala na yon, nakakainis eh. No? May ginagawa ka tapos biglang nag-brown out. At yun po ngayon ang trend. Ang trend ngayon dahil nga dito sa pandemic is online. Lahat po gumagamit na ng mga ano na yan. So, you have to anticipate. Medyo matagal na naman eh. So, next. At hindi kayo nag-iisa. Ito yung mga kasama nyo, yung mga brownout board of directors, di ba? Ng Kasureko to, mga kasama mo yan. Mag-isip po kayo, gumawa kayo ng programa, gumawa kayo ng plano na maalis yung brownout. At least dyan sa inyong district. No? Kasi this is a cooperative. Hindi nyo po sarili yan. No? Kooperatiba yan at ang may-ari niyan ang mga subscribers, yung mga consumers. Cooperative po yan. Also, kung ano man ang dapat nyong gawin, kung ano ang dapat gawin, ay gawin na lang. Kung kailangan budgetan lang. Pero
pilitin niyo po na wag namang panay-panay. Yung brownout okay lang pero wag namang panay-panay. Kami po kasi mga OFW, hindi po kami sanay dyan. Noong umalis kami, yes, maliit pa ako, sanay na ako sa brownout. Talagang pag may brownout, okay lang. No? Pero nung umalis tayo ng bansa, kami mga OFW, doon po namin naranasan ang bansa, ang lugar na walang brownout. Tanungin nyo yung mga OFW kung nakaranas sila ng brownout sa ibang bansa. Hindi po. So, bakit nila nagagawa yun? No? Bakit nila nagagawa yun? Hindi po yung rason na tayo ay mahirap. Hindi po tayo mahirap. Natural yun. Hindi po natural yun. No? That is not an act of God. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Kapabayaan yan. Yung brownout na yan. So, next. At kaya ito, ang brownout Kasurekoto, Camarines Sur Electric Co-op. Natutuwa ba kayo dyan sa ganyang label nyo? No? Hindi po. Bagkus, nakakahiya po yan. Nakakahiya. Dito sa atin siguro okay lang, pero dito po, kami po mga OFWs talaga, kahit yung mga nakalabas ng bansa dyan, ay ano po yan, hindi katanggap-tanggap yung inyong mga sistema na yan. Panay-panay ang brownout, hindi po katanggap yan. Next. Next. Yan, at meron pa kayong anunsyo. Ito, akala ko gagawin pa lang, ginawa na pala. So, dinagdag nyo na naman dyan sa ating kilowatt hour. Marami pong comments at ito ay narinig ko lang, wala po kayong public hearing. Basta na lang kayo nag-insert ng piso. At yun daw pong gasolina, hindi naman nagdadagdag ng piso sa bawat sa bawat litro ng gasolina. Kayo piso sa bawat kilowatt hour, no? So wag kayong co-pal, yung co-pal, co-pal at saka MUX. Wag kayong ganun. Mag-public hearing kayo kung wala man, mag-conduct muna kayo ng public hearing or kaya consult nyo sa mga members, general membership, kung kayo ay magdadagdag. At yan po, imbitahan nyo ako sa General Assembly. At ako po ay talagang magsasalita tungkol dito sa brownout. No? Kailangan alisin nyo yan, yung brownout na yan. So next. Yan, ito naman po ay ito yung post ni kasamang Bong Guro sa Facebook. No, medyo masyado akong na-touch dito dahil ito po yung ating best friend. Na hayop yan, pero mga aso, kaibigan natin yan, no? Ito po ay nilason ng isang magnanakaw, kaya napaiyak yung aso, kawawa naman talaga. So, yan yung mga walang konsensya, mga tao, ganyan, no? Magnanakaw ka pa, ay lalasunin mo pa yung aso siguro. Kinakahol siya ng kinakahol. At ako po, meron mga kaibigan ganyan. So, makonsensya ka naman, no? Yung kasamang tao na yun. Anyway, next. Yan, ito po yung launching nung sinasabi natin na launching nung July 1st. Ito po yung Team Core project. Next. Sa sinabi po natin na ito ay ang Tripartite Extreme Accord on Membership Campaign and Orientation for Reintegration Empowerment. Si Dan Bitito. Yan. Pagbigyan muna natin si Dan Bitito sa kanyang update. Dan Bitito, pasok. Sir, marinabanggi at yung marinabanggi man sa palantaday kang programang OFW Prangkahan. Pagong alas 4:20 na magaon, biglang nagkarabadab na magkusog na kalayo ang ground floor kan SM sa Quezon City. Sa pinabot na report na pag-iribang media na si Dikilios na kung saan nagkasiribot na magarabutan ang mga fire station pang kumaw pati na karaming na bayan sa Maynila namin. Sa hindi nga sinalibutan kan mga para sumpit din na tubig parang mapulatulos ang magusog na kalayo sa ground floor sa SM. Mantang inabot man sinda nga maduwang oras na maliwanag na ang aldaw ka na mag-alas 6 na pagtaga sa subagong aga, natulos man na fire out
ang kasulo sa nasabi nga dakulang establishmento sa Cubao sa Quezon City. Pangunan ang palagos pa nga pinag-imbestigaran kan pamayo kang Bureau of Fire Protection sa nasabing lugar. Ngaling sa indang maraman kung ano ang pinunang kan nangyaring kasulo sa sarong establishmento sa naturang lugar. Yung sinabi sa barita kung anong mga materialis ang nadanyaran sa nasabing kasulo sa nasabing lugar. Para sa programang FW Prangkahan, para sa DCLW, sa Radyong Bicolanja, Dan Bitito reporting, Maray Nabanggi, salamat. Okay, maraming salamat Dan Bitito sa iyong update. Meron palang sunog doon sa SM Mall, Quezon City daw. At yan, 6 a.m. kanina ha. At na mabilis namang naapula yung sunog doon. Yun, mga alert po ang mga ano doon, ang mga fire marshals doon. Now, so bago po tayo magpatuloy, break po muna tayo. Iiba kaya sundin At Extreme Accord. Yan pong ating membership campaign at reintegration program. Ngunit yan po ay next tayo. Yan po ay merong monthly draw. No? One-time fee of 500, yung membership one-time fee of 500. Kasama ka na sa raffle draw for 18 months. Kasi magi-start po yan ngayong buwan hanggang December 2022. Sa ngayong buwan po, in the sense na nag-launch nga yan nung Thursday, July 1st. Pero ang ano po yan, may cut-off po yan ng July 25. Ibig sabihin, yung mag-join hanggang July 25 lang. Kasama ka na sa raffle ng July 30. No, yung katapusan po ng buwan, doon ang raffle draw natin. So, yun ang cut-off. So, from July to December, every month, that will be 18 months. So, kung kayon ka sasali, ngayon ka mag-join, may enjoy mo yung 18-month draw. So, yun pong date natin, supposed to be yung sa last day of the month, which is 31st ng July. Kaya lang, Saturday po yun, no? Kaya gagawin natin yan Friday para merong office. Kasi yun pong live raffle draw, hindi online. Yung pong live raffle draw ay gagawin natin ang unang-una, ito yung unang-unang draw sa Metro Manila. So specifically sa Manila siguro, doon sa ating kaibigan si Sunny, Engineer Sunny de la Rosa, pag nagkaroon na po siya ng go signal ay doon na tayo magbibigay ng request kay Mayor Isko Moreno. Doon po ang first live raffle natin itong ating raffle draw, no, sa office niya. Kahit saan po doon kung basta tayo ay mapagbigyan. So next, wala nang BST. Yan po ang mga members ng core group nitong ating paraffle, no, yung tatlo, 5 core group members sa bawat tripartite group. Next. At ito naman ang 3 steps on how to join. Meron pa naman tayong mga 10 minutes, kayang-kaya pa ito, no? So 3 steps on how to join yung membership campaign and likewise yung raffle natin. So next. At yan ang online membership form. Ayan po nyo yung online membership. Meron po tayong mga sponsor link dyan at bibigyan namin kayo ng instruction kung paano kayo papasok doon. I-fill out lamang yung form at isa-submit. May kaunti po tayong setback dito sa pag-apply or pag-send ng pag-fill out ng forms, but it is being arranged. At ang importante po dyan yung PMOS, yung Pre-Membership Orientation Seminar, kasi required po yan. Kasi ito pong isa sa mga tripartite group natin ay ang SOMPC, which is a cooperative. So next. At ang pangalawa po ay yung one-time fee. One-time fee. Bayad nyo lang sa PNB account. Nakalagay naman doon. Ibibigay sa inyo ng inyong sponsor at isa-send nyo doon sa PNB account. Use Kaya Platform or GCash. And yung pong resibo, ipadala nyo lang doon sa sponsor para ma-confirm yung inyong payment. One-time fee.
Once ka lang magbabayad ng 500, kasama ka na sa raffle draw up to December 2022 next year. Ito po, next. At ito naman, you have to sinabi po natin kanina na ito ay membership campaign na magpaparami tayo ng magpaparami para tayo lumakas yung ating sektor. So, wala pong ibang paraan dyan. Pagparami kundi itong mag-invite ka ng 3 to 5 members para mag-qualify ka doon sa raffle. You are already qualified as a member pag nag-apply ka dyan as OF and OFWs. Ito po ay land-based and sea-based. Kasama po dito active o retired. Kahit retired na kagaya natin, kasama po tayo dyan, including members of our family. Yung pong parents natin, yung ating asawa, yung mga anak at yung mga kapatid, kasama po dito. And they are qualified. So, hindi po mahirap mag-invite ng 3 to 5 qualified members. And of course, yung C is read the rules of the raffle draw. Ayan. So, next. Ito po ang sistema, no? Yung halimbawa ako, ang nag-sponsor at nakapag-invite ako ng 3 members, qualified na po ako sa raffle draw. At yun namang in-invite kong member, kailangan makapag-invite din siya ng isa or dalawa. Pag halimbawa, hindi pa kaya, meron namang 3 buwan yon. So, first month, second month, kailangan mapuno mo yung 3 para mag-qualify ka doon sa mga succeeding months. So, next. At yan, ito po, balik tayo sa sponsor. Meron mo naman tayong next. Ito po ang ating sponsor, Honorable Christopher Lizardo, Mayor ng Minalabak, Engineer Ruben Ollete, si Mr. Tam Florencio Tamongoso, ang Department Head ng Metro Quezon Naga, Honorable Mayor Eddie Severo, Calabanga, Camarines Sur, Vice Mayor Victor De Villa, and First Councilor Philip Dumalasa ng Calabanga, Camarines Sur. At ito po si Engineer Richard Ragrajo, Assistant District Engineer, DPWH 3rd District, Camarines Sur, at ang Totoys, Lugao, and Go-To. At ito naman po, next, ang ating school, College of Engineering ng Naga College Foundations offers Civil Engineering, Computer Engineering, and Geodetic Engineering. Now, enrollment is now going on. Punta lang po kayo doon sa MT Villanueva Avenue, Naga City. Okay, next. At yan po, next na, tapos na yan si Danby dito. At ito po ay you have more chances of winnings in the monthly raffle draw. No, yung marami po, malaki ang chance dito. Out of yung 500 na yon, ang 200 po doon is allocated for the raffle prizes. Malaki po yan, malaki yan kasi napakarami nating mga OFW and OFs dito. Next. Yan. So, yan po ang mga examples ng yung ating raffle. So, malaki ang cash prize po. Cash prize ito, hindi kung anong item. Cash prize pa rin po itong ibibigay natin. So, next. At yan. So, halimbawa, yung sa 200, marami ng members, halimbawa sa December, no? Sigurado, expected natin marami na. At iyan po, pwedeng magkaroon tayo ng 6 na winners of 200,000 each. And mga consolation prizes po natin, pwede tayo makapagbigay ng 32 winners of 5,000 each. Depende po yun sa collection. Yung out of 5, again, 200 pupunta sa raffle prizes. Malaki po yun kasi pag marami ang nagsumasali, lalo na yung sumasali ay mag-i-invite din ng 3 para siya ay mag-qualify sa raffle draw. Malaki po yun. So, next. Kaya, ito ang gagamitin natin, no? Every month, meron tayong sure winners. Hindi po kagaya nung mga ibang raffle dyan na minsan walang nananalo. Ito po siguradong may nananalo. Kasi kung halimbawa, 3 digits pa lang yung membership natin, na total, ang total po natin, halimbawa, is 357 members lamang or muna. So, 3 air ball machine, ang tawag po dyan, yung may ping pong balls na umikot. 3 lang gagamitin natin doon kasi 3 digits pa lang yung membership natin. So, we will make sure na bawat draw po ay merong nananalo. At nakapost po yan, yung pangalan, yung membership, at saka yung assigned raffle draw number.
So live, live para walang masabi na kung ano ng na may anomalya. So iiwasan po natin 'yon. Fair and square at meron laging winner. So next. At yan, meron tayong gratuity at bounty. Ito po ang maganda rito pag nanalo ka ng jackpot. Yung jackpot lang naman. So next. Ilan naman. Yan. So, halimbawa, nanalo ka ng jackpot winner. Yung member na nanalo ng jackpot winner, ay yun pong nag-invite sa kanya up to the 5th level, ay meron yung... Next. Ano na? Yun pong nag-invite sa kanya up to the 5th level. Meron ding gratuity. Pasalamat dahil kung hindi siya in-invite, hindi siya makakapasok dito sa ating raffle draw. At yun namang in-invite mo up to 3 or 5, meron din silang 1%. So lahat po masaya. Lahat masaya. At every draw, every month, marami ang mananalo, marami ang jackpot, marami ang consolation prizes, at marami po ang gratuity and bounty. So makikita po natin yan. So next. Next ulit. Yan, next pa rin. Hindi pa atras. Forward. Yan. So, ito po ang forward. Next. Yan na. Sa monthly raffle draw na tayo. No, so yan po ang monthly raffle draw natin ay gagawin natin sa bawat region ng Pilipinas. So iikot po tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao. At doon po natin yan gaganapin sa mga opisina ng mga mayor, governor, and congressman. Ayan. So yan po ang ating Team Core project. No? So next. Yan. So, meron po kayong makikita dyan na mga sponsor link. I-click lamang yan, sponsor link na yan, at i-fill out nyo yung info. At kung meron problema, medyo po may kahirapan, tawag lang po dito sa ating mobile phone number. So, next. At next wala na tayong oras. We only have a minute. And yan, so yan po ang ating text na. Next. Talagang doon sa OFW Francahan. Yan po ang ating weekly schedule. And next, yung yan. So, tingnan mo doon kung last na. So, in behalf of the managers and the staff of the Radyo Bicolandia, DJLW 711 kHz, ang kanilang manager po, si Mr. Bong Ichalutsi, ang station manager, Mr. Erwin Maso, and Raf David, ang technicians. Sa Bicolandia ngayon, turismo at kabuhayan naman, Mr. June Velez Jr., Mr. Domingo Velez Jr., publishing manager. At ito naman po ang Ecofe Teleradio OFW at Francahan, Engineer Frank Labal, ang inyong lingkod, manager host, Miss Melis Nabal, admin, Faisal Nabal, editor, Dan Betito, ang field reporter natin, and Jana Montañez, ang ating technician operator. Sa ngalan po ng OFW Francahan Open Forum, ito po ang inyong lingkod, Engineer Frank Labal. Magandang gabi, Pilipinas, Asia Pacific. Magandang hapon po dyan sa Middle East. At magandang umaga naman dyan sa USA, UK, Europe, at Canada. Iting bato ay naghihintay para isayaw mo. Iting bato ay naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa kilat na panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod